Today's vlog is baking! Masaganang araw para sa ating lahat at sa buong mundo. Ako nga pala si Jasmine, ang kadama ng Saudi Arabia, Middle East. Naisipan kong mag-bake ngayon pero ang aking kamera ay malamig at ang laban ay malamig kaya paiinitin mo natin silang lahat. Ang gagawin ko ay yung kamera nagkanaw ko sa isang baso, nilagyan ko ng tubig mainit at yung laban ay pinalagay ko muna sa tubig na mainit. Makalipas ang isang oras ay okay na ang ating laban at ang ating kamera kaya nilagay ko to sa isang malaking bowl. At naglagay na rin ako ng isang kutsaritang maliit na baking powder at isang kutsaritang maliit na asin. Pagkatapos no, naglagay na rin ako ng isang pinggan na asukal para mayroong lasa ang ating gagawing ajina. Pagkatapos niya, naghanda naman ako ng ating harina. Magandang harina tong gamitin kaya kung gagamit kayo ng harina, humanap kayo ng gantong harina. Maraming klase ang harina dito sa Saudi Arabia pero mas bet ko to kasi mas maganda ang kinakalabasan ng aking ginagawang tinapay pag ito ang ginagamit ko. At gumamit lang pala ako ng 1.5 basong harina para sa ating ajina. Yan lang ang ginamit ko kasi hindi naman ganun karami ang gagawin kong tinapay ngayong araw na to. Tama lamang pang merienda. Naglagay na rin pala ako ng 1/4 cup ng vegetable oil. Haluin ko muna yan ng maigi hanggang sa maghalo lahat yung ating liquid at saka yung dry ingredients. Ako siya ilalagay sa electric mixer. Ngayon nga ay naisipan kong gumamit ng electric mixer kasi nga ang aking kamay ay maraming ginagawa ngayong araw na to at baka ka ako mapagod masyadong aking kamay kaya gumamit na ako ng electric mixer. Mas maganda yan kasi 10 minutes natin papaikutin ng ating ginawang ajina para naman mas maganda ang kalalabasan ng ating gagawing tinapay ngayong araw na to. Paikutin natin yan ng 10 minutes at gagamit ako ng timer para siguradong 10 minutes ang nagamit kong time bago ko siya kunin at sisiguraduhin ko muna maganda ang ating ginawang ajina bago ko to tanggalin sa lagayan. At nang matapos ang 10 minutes, syempre kukunin na natin siya, tatanggalin, ilalagay natin sa isang bowl na merong mantika at tatakpan natin ng taklipa. Habang hinihintay natin umasa ang ating ajina, gagawa naman tayo ng ating pangpalaman. Naglagay ako sa isang kawali ng 1 tasang pinakulong tubig na mainit, tapos kalahating tasa ng coconut dry. Kasi yung coconut dito ay walang fresh, kaya ayan ang gagamitin natin. Tapos naglagay tayo ng kutob-kutob lang na asukal na pula, tapos 1 cup ng pinggan ng asukal na puti. Hahaluin natin yan maigi hanggang sa maging dry siya. At pag naging dry na siya, nahalo na lahat ng ating ingredients, yung asukal na tunaw na, syempre papatayin natin at palalamigin natin yan para pag ginawa natin yung ajina ay hindi na siya magmo-moist. Kailangan natin palamigin muna yan bago natin ipalaman sa ating gagawing tinapay. Naisipan ko rin nga magpalaman ng scramble egg. Kaya nag-scramble ako ng egg, nilagyan ko na maraming cheese kasi paborito ng mga alaga ko yan. Naisipan ko lang bigla at tatry ko yung mga binibili nila sa labas ng katulad netong gagawin ko ngayon kung kaya ko ba o hindi. At eto na nga ang ating ajina ay umalsa na kaya gagawa na tayo ng ating bread. Syempre, i-press muna natin sa gitna para lumabas ang hangin. Then, saka natin siya ilalagay sa ating paghuhulmahan ng ating gagawing tinapay. Maglalagay ako ng konting harina para naman hindi dumikit ang ating ajina. Pagkalagay natin ng ating ajina, hahatiin ko yan sa 2 portion. Yung isa ay para sa ating gagawing pandikoko. At yung isang portion naman ay para sa ginawa nating scramble egg na niluto kanina. Ngayon, syempre iniroll ko muna yung ating ajina tapos kinat ko siya sa ilang pieces, saka natin siya ibibilog. Kukuha muna ako na 1 portion, tapos i-press ko yan ng paloob. Kumbaga parang ipapasok ko yung hangin paloob, saka ko siya i-roll na parang pabilog. Para at least yung hangin niya ay pumasok sa loob para meron siyang at least na space na parang bula-bula ganun. Katulad nun. After nga nun, ipaplat ko siya ng konti para at least pagka nilagay ko yung palaman ay maraming space at hindi ako mahirapan pagka pinasok ko sa loob yung ating palaman na ginawa. Pagkatapos, i-press ko siya ng katulad niyan. Kailangan maisara ko siya ng maigi para hindi lumabas yung palaman na ginawa natin pagka nilagay na natin siya sa ating baking pan. Pwede na yung ganyan, basta saradong-sarado. Pagkatapos yan, gumawa naman ako ng para sa ating egg. Nagplat ako ng 1 portion ng ating kinat kanina. Tapos, ilalagay natin sa gitna yung egg. Pero bago yun, nalagyan ko muna siya ng cheese. Kailangan kasi maraming cheese kasi yung nagpapasarap sa kanya.
First time ko nga lang gagawin tong tinapay na gantong klase may itlog sa loob kasi nga hindi naman ako gumagawa ng ganyan. Nakita ko lang na bumibili sila amo ng ganyan nang minsan makatikim ako ng binili nila at binigyan nila ako. Sabi ko, try ko nga sa bahay gawin baka magawa ko, at least hindi na sila bibili, ako na lang ang gagawa. Kaso, sabi nga ni amo, walang time kasi nga busy kami dito sa loob ng bahay. Kasi dito nga maraming ginagawa at mayroong bata. Kailangan namin unahin yung alaga kong bunso bago ang paggawa ng mga gantong bagay. Nagplat pala ulit ako na isang portion para ipatong ko sa loob. Tapos i-press natin yung mga gilid yan ng parang ganyan. Isasarado natin siya ng ganyan para at least hindi lumabas yung egg na ating inilagay sa loob pati yung cheese. Nakita ko kasi sa binibili ni amo na ganito yung itsura niya kaya ginaya ko lang. Naisip ko ay siguro kaya ganun ang itsura noon kasi niloroll sa gilid para at least magsara. Pagkatapos pinapahiran ko ng mantika sa ibabaw at lalagyan ko ng black sesame sa ibabaw para parehong-pareho na binibili ni amo sa labas. Doon lang naman ako kumuha ng idea kaya naisipan kong gawin to kasi paborito nga to ng alaga ko, egg with cheese. Ganito bali ang kanya magiging itsura. Hindi ko na na-videohan na naglagay ako ng mantika sa baking pan tapos isinalansan ko isa-isa yung ating ginawang pan de coco at egg sandwich. Tapos, isinalang ko siya sa oven ng 25 minutes at nang matapos siya, ito na siya ngayon. O, diba? Nakagawa na tayo ng masarap na egg sandwich at pan de coco. Napakayami ng ating egg sandwich at ito naman ang ating pan de coco. Para na ako umuwi sa Pilipinas nang matikman ko ang pan de coco ang ginawa ko. Grabe! Pilipinong-Pilipino ang pagkakagawa ng aking pan de coco. Isang mini vlog baking na naman ang inyong nasaksihan sa aking mga video. Sana wag kayo magsawa manood at magsubaybay sa aking susunod na mga video. Please don't forget to follow, like, share, and comment. And thank you for watching!